To, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung mga speeches ng mga malulupit kong mga kapatid diyan sa sortie para makita nyo kung gaano ka-organized at gaano rin karami yung mga talagang tumatangkilik dito sa mga sorties ni Pastor Apollo Quiboloy. At take note mga bossing ha, take note. Wala pong ayudahan na nangyari dito. Walang ayuda. Oh, ito pong mga nangyari na ito pong mga sorties na ito na naganap sa buong Pilipinas, walang bigayan. Wala. As in, binigyan na sila mga t-shirts, sombrero, pero walang abutan. Kaya nga, bilib na bilib ako kasi nagstay talaga yung mga tao. So ito, pakinggan ninyo. Unang-una sa lahat. Unang-una sa lahat, Etong kaya bihira to si Jay Guevara nag-i-speech sa kanya, pero pakinggan nyo kung gaano kalaman yung kanyang mga sasabihin. Etong supporter, organic, hindi yung nababayaran, di ba? Yan ang totoong mga supporter, hindi nababayaran. Hindi binayaran para pumunta lang dito. Sa mga hindi nga po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Jay Guevara, isa sa mga Banateros brothers. Alam nyo, dapat nyong malaman to eh. Yung pagtakbo ni Pastor bilang senador ay hindi ito para sa kanya. Kundi ito ay para sa buong Pilipinas. Para ho sa ating lahat. Dahil ayaw ho ni Pastor na maranasan nyo ang nararanasan niyang panggigipit ngayon sa kanya. In fairness kay Jay ha, ang laki na ng improvement talaga ni Jay. Kaya ang galing-galing mo na Jay Guevara, palakpakan natin si Jay. Mahusay. Ikaw ay isang ganap na talagang Banateros. Nakapalad pa rin ho natin dahil sa likod ng kahirapan na nararanasan ho natin ngayon sa ating bansa, ay merong Pastor Apollo Quiboloy na biyaya na ipinagkaloob sa atin. Kaya sana mga kababayan, itong pagkakataon na to ay wag na ho natin pakawalan. Katulad ho ng mga kasama niya, yan sila Attorney Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa, Bongo, si Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, JB Hinlo, and Raul Labino and Philip Salvador. Kailangan na kailangan ho natin yan para sa ating bayan. Yang mga yan, wala ho yung record ng korupsyon. Wala ho yung record na nagnakaw sa kaban ng bayan, at yang mga yan ay subok na. At ni minsan hindi naman po pumalya ang ating Pangulong Duterte sa kanyang mga ini-endorsong mga kandidato. Alam nyo, isa sa mga kinabilib ko kay Pastor dahil alam nyo yung hindi pa siya nakakaupo bilang senador pero ang dami niya nang nagawa. At kaming mga Banateros ang buhay na testigo doon. Hindi lang sa KOJC, hindi lang sa Kingdom ang mga proyektong nagawa niya, kundi pati sa ibang mga relihiyon, pati sa ibang mga lungsod, lalo na sa Davao. Meron siyang pinagawa ng mga kalsada, school, center. Tsaka ito karapat-dapat talaga si Pastor sa pagiging senador dahil alam niyo yun, namimiss natin na yung mga katulad ng dunong na meron si Pastor na matagal nang nawala sa Senado. At yung tipong makakatulong din talaga para sa ating bayan. Hindi yung puro papogi lang. Yung iba nga doon, nakailang termino na. Tapos nasa pelikula mo lang makikita. Diba? Tsaka yung mga sinasabi nilang pinabili ng suka ang kandidato ng PDP Laban, dyan sila nagkakamali. Dahil ang mga kandidato ng PDP Laban, ang tunay na may malasakit para sa ating bayan. Hinihingal ako? Kakain ko lang eh.
Hayop ka? At alam nyo, isa pa sa mga nakikitang dito kay Pastor Apollo, unang-una yung nagawa or nangyayari doon sa kingdom. Nangyari doon sa kingdom na, alam niyo yun, sa mga hindi nakakaalam, merong generator ang Kingdom of the Jesus Christ na kayang pailawin ng isang buong Davao City. Na hindi pa yun, kayang-kayang gawin din yun ni Pastor para sa buong Pilipinas. Ako hindi na rin po magtatagal dito, mga kababayan. At ito, ulitin ko, wag na ho nating pakawalan ng pagkakataong ito na maihalal sa Senado si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang lahat ng PDP Laban. Galing, di ba? Yan si Jay. So, kaya ako pinakita yan kasi gusto ko ring malaman ninyo na talagang kaming mga barateros, we are really rooting for these people para maging maasensado at umunlad talaga ang bayang Pilipinas. Ito naman, pakinggan naman natin yung sasabihin ni Coach Oli. Una, batiin natin, syempre, yung laging pinipigilan at inaawat. Ito ang mga nakatagong mga heroes ng bansa natin. Palakpakan naman natin ang mga vloggers na nandiyan dyan. Lahat po, subscribe kayo sa kanila dahil sila ang tunay na nagbabalita ngayon. Hindi nababayaran, hindi nahahawakan sa leeg. Tama po ba o tamang-tama? So hindi ko na maisa-isa, basta nandyan yung mga vloggers, pakisubscribe po silang lahat. Dahil hindi po nakakarating ang ibang balita sa mainstream. So kailangan po natin ang mga vloggers. Practice lang po. Quiboloy! Nakita nyo. Ganyan ka, mga bossing, ka-interactive yung mga tao. Talagang nagpunta sila dyan dahil gusto talaga nilang marinig, makita yung mga paborito nilang kandidato. At syempre, nagpunta sila dyan in support talaga kay Pastor Apollo Quiboloy at sa PDP Laban. Palakpakan. Galing. Again isang venue pa lang to. Buong Pilipinas to. Meron pa sa Quezon City. Meron sa Quezon City, meron pa sa Bulacan, meron sa Mindanao, sa Visayas, palakpakan. First time to in history, mga bossing, na ang isang kandidato nakakulong pa ganito klaseng kagaling mag-organize. Ganito kahusay. Ganitong klaseng leadership meron si Pastor Apollo Quiboloy. Kaya kailangan talaga natin siya sa Pilipinas para ma-organize ulit yung Pilipinas at yung mga Pilipino. Disiplina talaga, yung disiplina na ginamit ni Pangulong Duterte para tayo umunlad, itutuloy yan ni Pastor Apollo Quiboloy. Mas disiplinado pa at mas malinis. Ngayon naman, Duterte! Duterte! Stop. Ngayon, practicein natin Quiboloy, Duterte, Quiboloy, Duterte. Okay po ba? Ay, mahina. Isa pa, Dito, sabi ko boboto ko si Ben Tulfo Andito wala si Ben Tulfo. Kinakandidato na si Pastor Quiboloy. At saka ang PDP, ibang klase talagang Ay, hindi pala si Pastor. Hindi pala si si Ben Tulfo to, si Coach Oli pala to, walang Diyo. Kala ko si Ben Tulfo Okay po ba? Quiboloy, Duterte, Quiboloy, Duterte. Stop. Okay? Sino po ang hindi ngiwi? Quiboloy, Duterte. Ulit. Sino ang siguradong hindi adik? Quiboloy, Duterte, Quiboloy, Duterte.
ito talaga to. Ito maganda sinabi ni Coach Oli dito. Nasigurado tayo, etong mga kandidato ng PDP, si Pastor Apollo Kibuloy, sila Vic Rodriguez, et al, lahat sila, walang bahid yan ng droga. Si Pastor Apollo Kibuloy, walang bahid ng droga, walang bahid ng korupsyon. Zero corruption. Kita mo naman kung gaano sila kaunlad. Sigurado sa lahat. Ang pinaka-importante, yung iniiwasan nila, yung drug test, yun ang dapat nating gawing main issue ngayong eleksyon. Sino yung mga kandidato na ayaw magpa-drug test? Sino yung mga kandidato na willing magpa-drug test? Yung mga willing magpa-drug test at negative sa mga resulta, yun dapat ang binoboto natin. Yung mga kandidato na na ipinopromote nung mga pinaghihinalaang mga adik at ayaw magpa-drug test, sigurado tayo maduduming mga tao yan. Ako ang hinihingal Alam niyo po, isa sa mga pinagmamalaki ko itong mga ating senador. Lahat po sila, alam ko, pag sinabihan ni PRRD ng drug test, hindi tatanggi. Sila po ay walang bahid ng droga. Tama po ba? Sino ang walang bahid ng korupsyon? Kibuloy Duterte! Kibuloy Duterte! Kibuloy! Kita nyo naman gaano kagagaling yung mga nangangampanya kay Pastor Kibuloy at sa PDP. Hindi katulad ni yung nangangampanya dun sa alyansa ng mga lumang mga kandidato. Utang ina, sigaw ng sigaw, walang sumisigaw pabalik. Pero ito si Coach Oli pa lang, si Manat Bay, si Jay Guevara pa lang. Talagang yung mga tao sumisigaw. Tsaka mas sikat pas kaysa kay Bongbong Marcos tong tatlong to Kasi may kwenta yung sinasabi. Kasi yung sinasabi nila Coach Oli, nila Jay Guevara, lahat yan, mayroon tayong personal knowledge. Na-experience talaga natin lahat yan at alam natin kung ano yung sinasabi. Kita mo yung kabila. Wag daw maniwala doon sa mga dada ng dada. Tingnan daw yung gawa. Puta, wala nga nagawa. Si Pacquiao, ano nagawa? Anong ulul na yan? Bukod sa pag-boxingan yan. Si Lito Lapid, ano nagawa ni Lito Lapid? Puta, nakailang termino na senador yan. Wala namang output yan. O sino pa yung mga si Lacson? Ano ba mga nagawa ni Lacson na talagang yung certification by yung tawag dito, yung liquidation by certification, yun ang nagawa niya. Kaya tinan mo, tanungin mo sila kung saan napupunta yung pera. Hindi mo alam bakit. Kasi nga hindi sila ganun ka mag-audit. Pag in-audit sila, certification lang, okay na. Yung pera ng Pilipinas, walay na. Si Tito Soto. Si Tito Sen. Ang tagal na rin naman ni Tito Sen. May nagawa ba na umunlad ba Pilipinas nung mga senador mga yan? Wala rin naman. So bakit mo pa iboboto mga yan? Pare-parehas sila rin lang naman yan. Si Pastor Apollo Kibuloy, may resibo? Tinan mo, KOJC, 40 years. Mas mayaman pa kaysa sa mga simbahan nyo. Kasi magaling na leader. Mahusay na mahusay na bossing, mahusay na pastor, mahusay na leader, magiging mahusay na politiko. May napatunayan na Tanungin mo anong mga nagawa niya. Anong mga nagawa niya bago pa siya magpolitiko. Puta, mapapahiya yan. Si Vic Soto, si Tito Soto, si Lacson, sila Amy. Pag samasamahin mo sila, yung mga nagawa ni pastor sa buhay niya, hindi kayang makuha ng mga yan. Kahit pag samasamahin mo sila, yung kandidato nilang 12, lahat ng achievement ni Pastor Apollo Kibuloy at yung naitulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa bayang Pilipinas, wala. Pag isama mo pa si Bongbong, pati yung tatay, walang-wala. Alam niyo po, isa yan sa programa ni Pastor Kibuloy. Ihihinto ang korupsyon.
si Pastor Kibuloy walang bahid ng korupsyon. Kaya po pwedeng magsalita laban sa korupsyon. Tama? Bakit tayo pupunta sa luma kung gusto natin ng pagbabago? Sino dito sa mga senators na to? Sino dito ang ngiwi? Lahat pogi, no? Kasi pag wala kang bisyo, nagmumukha kang bata. Sino po sa kanila ang may bahid ng korupsyon? Bakit pa tayo sa luma? Tama, palakpakan. Ang galing. Bakit ka pa sa luma? Kung dito sa mga inihahain natin na mga puros mga bago, alam na natin, nagserbisyo talaga. Yan dalawang re-electionist natin, si Bato at saka si Bongo. Kita nyo naman, anong nagawa sa Pilipinas? Ang dami nilang mga proyekto. Si Bongo lang Malasakit Center Ang dami nagsasabi sa akin, Boss D, natulungan ako ng Malasakit Center. Boss D, mapakahusay ng Malasakit Center. Sinong kasama niyan? Sinong kasama niya diyan? Si Bato, Peace and Order, Tokhang. Di ba? Yan tayo. Diyan tayo sa diyan tayo sa mga talagang may nagawa na. Yung mga ibang tumatakbo, wala naman. Pakinggan naman natin. Siyempre, yung pinaka-rockstar sa lahat. Pakinggan natin yung sasabihin ni Banat ba ito talaga ang pinakamalupit. Pasok. Nandito po ako, dating bumabanat kay Pastor Kibuloy, dating oposisyon na lumalaban po dito sa KOJC, pero nung sila po ay nagpaliwanag sa akin at pinakita nila ang ganda ng KOJC po, nakumbinsi po ako na ito si Pastor Kibuloy ay hindi lamang pang Davao. Dapat po talagang siyang maging senador dahil sa sobrang ganda ng ginawa niya sa kanyang community. Kaya po ako nandito, marami sa atin nag-iisip na bakit si Pastor Kibuloy? Ano ba ang nagawa niyan? Alam niyo po, si Pastor Kibuloy po ay maraming nagawa, maraming natulungan, hindi lamang po ang mga taga-KOJC, yung kanyang community. Pagpupuntahan niyo po sa Davao, makikita niyo yung napakalaking kingdom doon, pinakamalaki sa Pilipinas. Yung kanilang lugar ay nasa Pilipinas na isang third world country, pero first world ang lugar nila. Kung meron po sana tayong picture na may papakita dito, mas maganda. Ayun. Ayan. Ako yan Pangit yan. Huwag yan. Yung iba, yan. Kung makikita natin po ang mga ginawa ni Pastor, hindi lamang po yan. May Glory Mountain pa, Prayer Mountain, para po kayong nasa Japan sa sobrang ganda. Yan yung sinasabi ng bangag na presidente na masamang tao daw. Paano ang isang puno magbubunga ng masama kung ito'y napakaganda, di ba? Yes! Nakakita po ba kayo ng isang mangga na bumunga ng bayabas? Malabo yun. O di kaya isang bayabas na puno just like what I've been saying, marami na kaming mga sorties na sinamahan. Marami na kaming mga kandidato na dinikitan. Pero alam nyo, iba talaga to si Pastor Apollo Kibuloy. Ang Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement, ibang klase silang kumilos, mga bossing. Considering that they only use yung kanilang pera, wala silang resources or source of funds nila, pera ng gobyerno. Pero makikita mo talaga, napakaganda ng pag-organize nila. And the way they carry themselves, kahit binabati ko sila, sabi nga ni Banat Bay, kung ano yung puno, siya ang bunga. Kung ano yung makikita ninyo sa mga sorties,
ng Pastor Apollo Quiboloy for Senator Movement at PDP, yaan sila. Klase ng leadership nila, organized, malinis, maganda, at talaga namang pwede mong ipagmalaki. Dignidad, talagang makikita mo may babalik mo yung dignidad. Hindi tayo talo dito mga bossing. Hindi tayo talo dito sa pagboto sa mga ito kasi alam natin si Pangulong Duterte ang nag-endorso sa mga yan. So Duterte politics ang gagawin ng mga yan sa Pilipinas. Bunga ng mangga. Wala! Kung may bungang maganda, sa tingin ninyo ang pinuno nila ay hindi maganda, hindi magaling? Imposible po yun. Kaya ho maganda ang community ng KOJC dahil po sa magandang pamamahala ni Pastor Quiboloy. Tama? Woo! Kaya mga kababayan, sana ho, kahilingan ko lang, lalo na ho sa mga hindi taga KOJC dito, magsaliksik ho tayo. Huwag ho tayong maniniwala basta-basta sa kwento. Dahil ang tunay na fake news ay nanggagaling mismo sa Malacanang. Agoy! Ngayon nga, meron silang bayarang vlogger na nasa Malacanang. Bakit bayaran? Bakit bayaran? Mamaya, pakita ko kung bakit bayaran. Nasahuran ng gobyerno eh. At sinasabi, yung panahon daw ni Pangulong Duterte magulo. Yung panahon daw ngayon ay maayos na. Naniniwala kayo doon? Naniniwala ba kayo magulo ng panahon ni Duterte? Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling yung hinayupak na bagong spokesperson ni Bongbong. Naniniwala kayo na maganda ng peace and safety ng ating bayan ngayon? Hindi! Kung makikita nyo sa mga balita, di ba? Ang dami ho dyan. Ay, sinasabi pa yung kupal na yun na lilinisin daw. Patuloy daw lilinisin ng administrasyon na to yung kalat ng nakarang administrasyon. Utang ina nyo. Kayo nga ang mga salot sa lipo ng mga hayop kayo. Wala kayong ibang alam gawin ngayon gamit ang sweldo ninyo na galing sa mga mamamayang Pilipinong mga hayop kayo. Kundi sirain lang yung mga kalaban ninyo sa politika, mga putang ina nyo. Kaliwat kanan, mga bata, ginahasa, baby, ginahasa. Bakit? Dahil libre na ang droga ngayon. As in, madali nang makabili ng droga ngayon. Kaya mga kababayan, sana ho, dito sa darating na eleksyon, wag nating pahintulutan na mapuno ng team bangag ang ating gobyerno. Sabi nila, di ba, ang PDP, mga inutusang bumili ng suka. Mas okay na yon kaysa naman inutusan ng rugby, na bumili ng rugby, di ba? Kaya mas okay na po yung inutusan bumili ng suka. Bago po ako magtapos, gusto ko lang po i-acknowledge yung dalawang magiting na party list na nandi dito. Walang iba ho, siyempre, ang ating kaibigan na si Congressman Greco Bellica. Yan. Speaking of party list, you can only vote for one party list. Isa lang po. Okay? Ito yung mga party list natin. PPP, Ipanaw, Bisaya Gyud, Duterte Youth. 4 yan, ha? 4. Bahala na kayong mamili kung sino sa kanila yung gusto nyong iboto. Kung sino yung pinakapasok sa panlasa nyo, yung kanilang advokasya. Okay? So, mamili na kayo sa kanila. Basta isa lang po. Huwag nyong dodoblehin. Sayang naman yung boto. Baka mamaya, manalo pa yung mga makabayad block na yan. Dapat lahat ng makabayad block, matalo na yan. Po ang nagpatanggal ng pork barrel. Yes! Na ngayon ay binalik. Ayan po si Congressman Bellica. At syempre, ang matikas, ito, hangang-hanga ako dito sa mag-partner na ito. Si Congressman Cardema at yung kanyang... Cardema. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang